9 Circles of Hell. Mapapansin na bawat isang circle ay naglalaman ng mga parusa na sumasalamin sa mga kasalanan ng kaluluwa roon. Narito ang sinisimbolo nila. First circle, limbo. Sa parte na ito napupunta ang mga di nabinyagan o pagano noong nabubuhay pa. Naninirahan sila sa isang kastilyo na may 7 tarangkahan. Dito raw nabibilang ang kaluluwa ni na Julius Caesar, Aristotle, Socrates at Homer, mga kilalang mga tao sa classical history. Second circle, lust. Ang parte na ito ay para sa mga tao na nilamon ng pagnanasa ng katawan, porn pa. Ang parusa, walang tigil ang sobrang lalakas na hangin sa pagtangay sa mga kaluluwa, talagang di sila patatahimikin. Dito nakita ni Dante ang ilan pa na sina Cleopatra, Helen of Troy, na naging mga taksil nung nabubuhay pa. Third circle, gluttony, labis na katakawan sa pagkain. Sa parte na ito nakita ni Dante ang halimaw na si Cerberus, isang worm monster. Ang mga kaluluwa ay nakalublob sa parang isang pool ng malamig na tubig, gaya ng kung paano sila nagpakalunod sa pagkain o inumin. Sinisimbolo rin nito ang pagiging makasarili ng mga gluttons. Nakausap rin ni Dante ang isang tao na ang pangalan ay Siaco. Sinabi nito na ang mga Guelph na taga-suporta ng Santo Papa ay matatalo ang Ghibellines na mga taga-suporta ng emperador sa Florence. Nangyari ito noong 1302 bago pa isulat ng poem. Fourth circle, greed. Ang parte na ito ay para sa mga sakim. Hinati sila sa 2 grupo, mga nagtatago ng kayamanan para sa sarili at mga walang habas kung gumasta ng pera o kayamanan. Dito maglalaban ang 2 grupo. Itutulak nila ang mga malalaking objects sa pamamagitan ng dibdib, gaya ng kung paano sila naging makasarili para sa kayamanan at kapangyarihan. Dito nakita ni Dante ang ilan sa mga miyembro ng simbahan, mga kardinal at dating Santo Papa. Fifth circle, anger. Dito makikita ang napakaraming kaluluwa na walang kapaguran ng labanan sa tabi ng River of Styx. Habang dumaraan, nilapitan si Dante ni Filippo Argenti, isang politiko sa Florence. Siya ang isa sa nagkumpiska ng mga sulatin ni Dante pagkatapos siya patalsikin sa Florence. Sixth circle, heresy. Sa ika-6 na parte, ang mga heretics o yung mga nagtuturo ng mga bagay na taliwas sa simbahan o paniniwala nila. Dito, ang mga heretics ay nakasilid sa mga nagliliyab na kabaong. Ilan sa mga kilalang tao na nakita ni Dante rito ay sina Epicurus, isang Greek philosopher, Holy Roman Emperor Frederick II at Pope Anastasius. Pero ayon sa mga scholar, maaaring si Emperor Anastasius III ang tinutukoy, hindi ang Santo Papa na nabanggit. Seventh circle, violence. Ang circle ay nahahati sa 3 rings. Sa unang rings ay mga mamamatay tao, gaya ni Alexander the Great at Dionysius the Word of Syracuse. Nakalubog sila sa ilog na puro dugo. Sa ikalawa, mga tao na nagpakamatay, naging mga puno at halaman na pinapakain sa mga harpies o halimaw. Sa inner ring, mga sodomites o sadista na nasa isang mainit na disyerto na inuulanan ng apoy. Eighth circle, fraudulent. Sumakay si Dante at Virgil kay Geryon, isang halimaw na lumilipad na may iba't ibang anyo. Ang circle na ito ay nahahati sa 10 bolgia o stony ditches. Sa unang bolgia, nakulubog ang seducer. Sa ikalawa ay mga mayayabang. Ikatlo ay sa mga sinungaling. Sa fourth bolgia ay mga manghuhula or false prophets. Sa ikalima ay mga politiko na sinungaling. Sa ika-6 ay mga hypocrites. Sa ika-7 ay mga magnanakaw. Sa ika-8 bolgia ay para sa mga taong nagbibigay ng masamang payo ng may intensyon. Sa ika-9 naman ay para sa mga sinungaling na nagnanais paghiwalayin o pag-awayin ang iba. At ang ika-10 ay para sa mga alchemists o namemeke. Ninth circle, treachery. Itong parte na ito ay para sa mga traitor. Ito ang huling parte, kung saan ang ito ay nahahati sa 4 na rounds o parte, depende sa level ng kasalanan. Isang nagyayelo at napakalamig na ilog, mas malaki ang pagtatraidor, mas lalong malalim ang kakabaunan mo sa yelo. Ang unang bahagi o parte ay tinatawag na Kaina, ipinangalan mula kay Cain, ang pumatay kay Abel. Ikalawa ay Atenora, mula kay Atenor na tagapayo ni King Priam bago bumagsak ang Troy. Ikatlo, Ptolemaia na mula kay Ptolemy, at ang huli ay Judeca, ipinangalan kay Judas Iscariot na nagtraidor kay Jesus Christ. Ito ang 9 na bilog ng impyerno, bawat isa sumasalamin sa kasalanan. At sa huli, ang kabayaran ng pinili mong landas. It's caught in the crossfire.